Makakausap po natin ngayon, Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang gabi po. Magandang gabi, Vicky. Magandang gabi din po sa ating mga tagapanood. Sir, saan ho yung pinakamapanganib na lugar ngayon at saan yung pinakamatindi yung baha o pinsala? Pinky, dito po sa mga ulat na natanggap natin, yung mga hardest hit na mga probinsya at mga rehiyon, ito po yung doon sa Region 1, yung La Union at saka yung Pangasinan. Ganon din yung sa Cordillera Administrative Region, ito naman po yung Baguio City at saka yung probinsya ng Benguet. Sa Region 3 naman po, yung probinsya ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at saka Nueva Ecija. And then meron din po mga apektado sa Calabar Zone. Ito po yung dito sa Antipolo City, sa Cainta, sa Imos, sa Cavite po, no? And then ganun din sa Batangas po. Okay. Ang dami ho kasi, Sir Junie. Maybe it's good to find out, sir, paano yung mga evacuation center. Ilan pamilya ho ba ang nailikas, if you have the number, sir? Pinky, doon sa mga evacuees natin, umaabot na kasi sa ngayon, there are 624 reported na evacuation centers. These are coming from those regions that I mentioned, umaabot po ito ng mahigit 16,000 mga pamilya ang nasa loob po ng evacuation center. Katumbas po ito ng 58,000 na mga kababayan natin ang nandun po sa loob ng evacuation center, which are taken care po ng mga camp coordination and camp management cluster natin ng lokal na pamahalaan and augmented po ng mga national government agencies natin. What is our casualty count, sir? As of this afternoon, Pinky, umaabot na sa 13 yung hindi po nakaligtas na mga kababayan natin. Again, this is for verification and validation po ng management of the dead and missing cluster. Ito pong mga missing naman po, merong siyam na missing. These are coming from sa Cordillera Administrative Region and then ganun din meron sa Calabar Zone. Yung injured po, meron pong naulat ngayon na 14 po na injured from Benguet, and from Calabar Zone, also Rizal and Cavite. Ano po yung mga lugar na pinakamahigpit na minomonitor ng mga otoridad? For now, Pinky, itong mga nabanggit ko kaninang mga rehiyon, dahil nga sunod-sunod na araw na inuulan, itong sa Region 1, La Union ng Pangasinan, ganun din yung sa Baguio, Benguet, and Region 3 also, especially na may mga areas pa na hindi pa rin humuhupa yung baha. Kasama na rin dyan, syempre, yung sa Calabar Zone din, so itong apat po na rehiyon ang tinututukan po ng ating mga response agencies. And kamusta po yung mga dam? Pagdating naman sa mga dams, base sa ulat kanina ng Pag-asa, yung doon sa good news, sa Magat Dam tumaas, this is Region 2, tumaas po yung level ng tubig, so makakatulong po ito sa mga kababayan natin, lalo na sa mga magsasaka. Pero yung doon po sa Binga at saka Ambuklaw, nagbukas kanina yung mga gates doon, although nag-abiso naman po, bago nag-release ng mga tubig, ay nag-abiso naman po using the dam safety protocol para maabisuhan po yung mga kababayan natin downstream. So basically po, nakatulong yung mga pag-ulan para tumaas yung level ng mga dams natin, lalo pa na yung nakaraang araw ay mabababa na po yung mga levels ng tubig doon. Maraming salamat po sa inyong oras. Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Maraming salamat po. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.